Ako sabay ng BF ko sa iisang hotel. Ang masakit pa ay, "Hello everyone there. Just call me Alicia. May boyfriend ako for 5 years. Ang totoo pala talaga ang kasabihan, hindi nasusukat sa tagal ng isang relasyon. At tunay na pagmamahal at tiwala. May surprise staycation ng boyfriend ko para sa anniversary namin. 5 years na kami kaya sobrang saya ko nun. Akala ko simpleng deluxe room lang. Yung pinaka-basic na room sa isang pasosyal na hotel. Hindi naman ako maarte. Sapat na sa akin na magkasama kami at makapag-celebrate ng tahimik. Pagpasok namin sa room, napansin ko agad na may isa pang pinto sa loob. Parang may isa pang kwarto, pero nakalock. Tinanong ko siya kung ano yon, pero agad niya akong sinabihan na huwag ko raw subukang buksan. Baka raw may ibang guest doon at nakakahiya kong mabuksan ko. Medyo nagtaka ako pero pinili kong magtiwala. Anniversary namin yon. Ayokong sirain ang mood. Pagdating namin sa room, alam na may ganap agad. Akala ko yun na yun. Kami lang, masaya, kompleto. Pero pagkatapos, bigla siyang nagpaalam. Lalabas lang daw siya sandali. Bibili ng pagkain at magyoyosi. Sabi niya, maghintay lang daw ako sa room. Lumipas ang oras. 1 oras. 2 oras. Wala pa rin siya. Hindi ako familiar sa lugar. Probinsyana ako. Pero kinabahan na talaga ako. Lumabas ako para hanapin siya. Pagbalik ko sa room, doon lang siya bumalik. Mukhang pagod. Gusot ang damit, gulo ang buhok. Natawa pa ako at tinanong kung napaaway ba siya. Bakit parang hulas na hulas? Ngumiti lang siya, parang walang nangyari. Gabi na ulit. May nangyari ulit sa amin. Akala ko tapos na ang kakaibang pakiramdam ko. Pero muli, umalis na naman siya. Midnight snack lang daw. Sa sobrang pagod ko, nakatulog na ako. Pagkagising ko, wala pa rin siya. Tinatawagan ko na siya, paulit-ulit. At dun ko narinig yung tunog ng cellphone. Parehong tunog ng phone niya. Parang malapit lang. Sa loob ng hotel, lumabas ako para sundan ang tunog pero bigla itong nawala. Parang naglalaro sa isip ko. Hindi na ako mapakali. Kaya bumaba ako sa reception at nagtanong. Sabi ko, may nakita akong isa pang pinto sa room namin. At gusto kong malaman kung anong klaseng room ang binuok ng boyfriend ko. Tahimik na sinabi ng receptionist na connecting room daw ang binuok. Pang family. Family? 2 lang naman kami. Doon na nagsimulang bumigat ang dibdib ko. Parang may bumagsak na bato sa loob ng puso ko. Bumalik ako sa floor namin at naghintay. Hindi ko alam kung gaano katagal, pero hindi ako umalis sa tapat ng pintong iyon hanggang sa bumukas. At doon ko siya nakita. Lumabas mula sa kabilang kwarto. Hindi sa kwarto namin, sa kabilang room. Literal niya kaming pinagsabay. Isang hotel, magkadikit na kwarto, isang pinto lang ang pagitan. Habang ako magdamag na naghihintay, siya pala mas matagal pang kasama ang babaeng bago. Palang niyang kilala kaysa sa akin na 5 taon na niyang kasama. Mas masakit pa. Nahuli ko na siya. Pero hindi ako umalis. Nagpaumaga pa rin ako sa kwarto namin. Sayang daw kasi ang binayad sa hotel. Samantalang siya, buong gabi siyang nagstay sa kabilang kwarto, kasama ang babae niya. Hindi ako nag-iskandalo. Hindi ako nagwala. Nahihiya ako sa ibang guests. At siguro sa totoo lang, nahihiya rin ako sa sarili ko. Dahil kahit malinaw na, pinili pa rin niyang umalis sa akin. Sa huli hindi lang niya sinira ang anniversary namin. Sinira niya ang 5 taon ng tiwala, pagmamahal, at paniniwala ko na ako ang pinipili niya. At doon ko na-realize, mas masakit pala ang lokohin ng tahimik kaysa ang masaktan ng may sigawan.